Masayang araw po mga ka-PL. Nagpang-abot lang naman po si Congressman Erice at saka si Congressman Adjong, mga kababayan, sa mismong plenaryo po ng House of Representatives. Dinurog at binulyawan lang naman po ni Congressman Erice si Adjong, mga kababayan. Di nakasagot eh. Sabay ginamit niya yung kanyang Ramadan, mga kababayan. Hindi daw siya papatol kasi naka-Ramadan daw. Hindi ko alam, Muslim pala yung mama na yan. Bakit kinaibigan ito yung mga kampo ng demonyo? Parang mali yata landas tinatahak itong mama na ito. Pasensya na, brother, parehas pala tayo, pero tingin kong mali. Mali talaga yan eh. Di ba, mga kababayan? Yan ay opinion ko, brother. O ito po yung video nila, mga kababayan. Ang ganda ho ng banat ni Congressman Erice. Aba, nagwawala na ho sa plenaryo, mga kababayan. Nagwala na ho talaga. Grabe po. Sa takot nito si Congressman Adjong, natulala siya eh. Ala, patay na ni Ron. Nasuko na mag si Uncle. Sabay, sensya na po. Ako nakaramadan po ako eh. Di ko siya papatulan. What? Di ba, mga kababayan? Mali. Itulan mo sana. Hindi naman magkikipag-awayan eh. Argumento yan. Pwede mo siyang patulan sa pagiging mahinahon na argumento. O eto ho, yung video, mga kababayan. Mamaya na magsasalita. Ginanahan na ako eh. O, play na po. Di po ba ang nagre-rekomenda sa Kongreso na National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So it is the President's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the First District of Leyte because he is the cousin of the President, and 30 billion was given to the First District of Ilocos Norte, the son of the President, and it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Erice. If I may, but because I'm passing a Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow Speaker. me first. May I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. Just a friendly reminder. Thank you. Proceed. Thank you, Mr. Speaker. Again, let me respond to my good friend and one I respect, Mr. Speaker, very, very calmly. The President acted as the President of the Republic of the Philippines, not as a cousin of the former Speaker. The former Speaker acted as the Speaker of the House of Representatives, voted by majority of the members of the House of Representatives. They have separate mandate, they have separate authority. To say the opposite is not only accusing these two gentlemen, but it is, Mr. Speaker, a very sheer example or conclusory, like one that is having a bias. Hindi niya po kayang sabayan, mga kababayan, si Congressman Erice. Ramadan po. Hindi niya po masyadong nasagot, mga kababayan, yung mga banat, yung mga sinabi ni Congressman Erice. Yung hinahanap po natin na rebuttal niya doon kay Erice,
Wala ho dito sa mga sinabi niya. Napakalayo po. Ang naging sagot niya lang, ang presidente natin, umaakto yan, hindi bilang pinsan ni Martin Romualdez, kundi bilang isang presidente. Si Martin Romualdez din naman, umaakto din yan ng hindi bilang isang pinsan ni Marcos, kundi dating Speaker of the House. Layo po, mga kababayan. Budget ho yung mga binanggit ni ni Erice sa kanya ho. Napunta po sa relasyon nitong dalawa. Bagamat nabanggit po, mga kababayan, ni Erice na political dynasty nga, yan, di ba? Isa po ito si Erice sa tutol dyan sa political dynasty. Doon po dinaan ni Adjong ang rebat niya kay Erice. Napakas babaw po na argumento, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, sa palagay ko po, parang ginamit lang nitong si Adjong yung Ramadan naming mga Muslim para wag lumalim ang argumento nilang dalawa ni Erice. Di ba, mga kababayan? Kasi ang hirap po sagutin nun. Yung mga sinabi po ni Erice, napakahirap po nun. Kung talagang pinatulan niya yon, mga kababayan, baka pwede pa siyang madulas. Para nga naman iwas dulas, mga kababayan, yun na lang po ang naging sagot niya. Ang layo po doon sa mga sinabi ni Erice. Di po ba? Uulitin ko ang katanungan. Hindi ko po alam na Muslim pala itong mama na ito. Akala ko, tambay lang sa covered court. Muslim pala ito. Kapatiran ko pala ito, mga kababayan. Batay ka. Parang mali ka yata ng kinaibigan, brother. No? Ikaw ba talaga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sir, nagtatanong lang po ako, sir, ginagalang natin yan. Tsaka nire-respeto po natin yung ating kapwa Muslim na mananampalataya ng Islam. Di ba? Mga kapatid ko, mga kapatid namin. Di po ba? Pero kung pagmamahal po ang paiiralin natin sa kapwa natin Islam, kapwa natin Muslim, pag may nakita tayong mali, di ba dapat sinasabi natin? Para maituwid niya yung kanyang pagkakamali na baka hindi niya pa nalalamang mali na yung ginagawa niya. Di ba, mga kababayan? Isa lang po ang masasabi ko sa iyo, kapatid Adjong. Sir, lumingon-lingon po kayo sa paligid ho ninyo. Baka mali na po ang ginagawa nila at baka nadadamay na po kayo. Hindi na po pagpapala ang nasa mga bulsa mo, kundi may bahid ng kasalanan yan. Dahil baka lang naman, nadamay ka sa abutan ng maleta. Diba, mga kababayan? Magbulay-bulay ho kayo, kapatid. No, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Ang ibig kong sabihin, magbulay-bulay po kayo kung nasa tamang landas pa ho ba kayo. Dapat kasi meron tayong prinsipyo. Malinis tayo. Kung tayo nga bago pumasok ng masjid para magsala, naghuhugas tayo, nagwuwudo tayo, naghuhugas tayo ng katawan. Lahat ng mga maruruming parte sa ating katawan, hinuhugasan natin. Bibig, ilong, tenga, buhok, mukha, kamay, paa, pati na mga masiselang bahagi ng katawan. Sinasama natin yan. Dapat malinis din po ang budhi at kaluluwa natin. Oras na humarap na tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po tayo makikisama sa mga taong mayroong mga masasamang gawa. Kaklaruhin ko lang po, hindi ko po sinasabing nasa mga taong hindi magandang gawa ho kayo. Kayo lang po nakakaalam yan, sir, kung nasaan po kayo ngayon. Di po ba, mga kababayan? Eto pa, isang balita. Etong tungkol po ito, mga kababayan, sa
ibinunyag nitong si dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Aba, meron palang 8 billion ba ito, mga kababayan, na notice of suspension at disallowance, mga kababayan, dito sa tawag nito, Department of Agriculture. Mga kababayan, galing po ito mismo sa COA. Ito po, basahin natin para mas maintindihan niyo po maigi. Baka mamaya mali yung masabi ko mas mainam na po yung babasahin natin para sigurado. Ito, araw-araw maglalabas ako ng COA report ng mga departamento. Ang ganda nito. Malalaman po natin lahat ang galaw ng pondo sa iba't ibang departamento. Mga kababayan, kung ganito araw-araw, ang galing. Maganda itong naisip ni Mike Defensor. Sana, no? Dati pa ginawa ito, mga kababayan, sa bagay, hindi kasi ito magagawa kung hindi po lumaganap ang korupsyon sa bansa, sa Administrasyong Marcos. Sa totoo lang, sa Administrasyong Marcos lang talaga lumala ang korupsyon sa bansa. Yan, di ba? Para makita ng publiko kung patas ba talaga ang accountability sa Kongreso at ng gobyerno. Yan, kaya araw-arawin niya paglalabas ng mga COA report, mga kababayan, sa iba't ibang departamento. Ito, galing sa COA report ng Department of Agriculture, mga kababayan, may halos 8 billion na notice of suspension at disallowance. Naku po, walang ingay, walang hearing, walang impeachment. Pero kay BP Inday Sara, mga kababayan, 73 million lang na subject for liquidation. Ginawang national issue at umabot pa sa impeachment, sabi po ni Mike Defensor. Kung ganito ang standard, hindi maiwasan sabihin ng tao, mukhang kalokohan ang impeachment proceedings, mukhang politika, hindi kustisya. Ayan, mga kababayan. Di ba? 8 billion versus 73 million laang kay Inday Sara, mga kababayan, na aligasyon nila. At malino naman po na sinabi na po nung COA nung mga nakaraang taon pa lang na maayos ang flow ng pondo ng Office of the Vice President. Ginagamit talaga nila itong 73 million na ito, mga kababayan, para sa impeachment kay Inday Sara. Pamumulitika ho yan, maliwanag ho yan eh. Kung naghahanap talaga sila ng hustisya, mga kababayan, napakaraming ahensya ng gobyerno po, Diyos ko po, ang dapat kalkalin at merong mga kalokohan, napakarami ho. Bakit ang OBP lang po ang nasisilip nila? Kasi hindi ho nila kaalyado. Yan lang kasimple yan. Hindi nila kaalyado hahayaan ba nila na maunahan sila ni Inday Sara? Abay, syempre hindi po. No? So, anong gagawin nila? Uunahan po nila si Inday Sara para sa susunod na taon o sa mga susunod na eleksyon, hindi na makatakbo, wala ng kapangyarihan. Di po ba, mga kababayan? Magiging presidente nga si Inday O, paano kayo niyan? Kaya ako sa inyo, bago mag-2028 election, kahit, malabo, mahihirapan kayong dayain si Inday Sara. Malabo talaga. Siguro, kung wala na kayong delikadesa sa pagkatao ninyo, kung wala na kayong kinikilala o hindi nyo na alam ang salitang delikadesa, talagang ipipilit nyo ang pandaraya kay Inday Sara. Sigurado yan. Pero kung may takot pa kayo sa kanya at may delikadesa pa kayo sa sarili ninyo, lalaban kayo ng patas sa eleksyon sa 2028. Kaso,
Demonyo na ho kayo eh. Ha? Demonyo na ho kayo. Nasunog. Na ano na kayo na tawag dito mga kababayan? Nadala na kayo sa inyong mga kapangyarihan, gano ba? Alam niyo yun? Nakalimutan ko yung tamang tamang sasabihin nakalimutan ko eh. Nadala na kayo sa sistema, yan, ika nga. Sistemang kayo lang ang nasisiyahan, yan. Oh, nadala na kayo eh. Kaya kahit na alam ninyong mali, ipipilit ninyo, gagawin yung tama at pasisinungalingan nyo na lang, i-deny nyo na lang ang sasabihin ng tao sa inyo. Total, lilipas din naman yung issue na yan, pero hindi na. Nakatatak na yan sa isipan ng ating mga kababayan. Hindi na po mawawala yan. Nasa ganitong petsang ito, ganitong taon na ito, ganitong buwan, nung taong 2025, ay talaga naman ang korupsyon pumutok sa Pilipinas. Yan. Oh, pag ni-research mo yan, naroon na, lalabas na ho yan. Di po ba, mga kababayan? Sige lang, konting tiis na lang, mga kababayan, darating din ang araw, tayo naman. Ganun na naman po ang politika. Ngayon nasa baba ka, pupunta ka rin sa taas pagdating ng araw. At yung mga nagnakaw na yan, ako sa inyo, bago maupo si Inday Sara, lumayas na kayo. Dahil pag hindi, matagal na ang 1 linggo, nasa kulungan na kayo, mga buang kayo. Di ba, mga kababayan? Oh, ano po masasabi ninyo mga kababayan sa 8 billion versus 73 billion? Di umano pa ito kay Inday Sara. Pag mga kakampi ho nila, wala yan. Walang kasalanan yan. Malinis yan. Magaling yan magtrabaho. Pero pag hindi ho nila kalyado, taka na, kahit wala ka kasalanan, gagawan ka para maging makasalanan ka sa isipan at pag-unawa ng ating mga kababayan. Ganyan po. O ito pa isang balita, mga kababayan. Wala na. Ang Pilipinas, naku po, lubog na talaga, mga kababayan. Lubog pa sa utang. Lubog pa ang kinikita ng Pilipinas, mga kababayan. Dahil meron na naman pong mga investor na mga umatras na, mga kababayan. Naku po. Hanap siya ng investor, foreign investor sa ibang bansa. Pero yung nasa Pilipinas na po, lumayas na ho. Hindi natin alam kung saan nagpunta. Kung lumipat lang ba ng Davao o baka wala na talaga. Zero, as in totally zero na yung kanilang mga negosyo dito. O ito yung video, panoorin po natin. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty.
Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Nilayasan ng mga investor si Bangag, mga kababayan. Ayan kasi, sinimulan mo. Sinimulan mo ang pagsugpo kono sa korupsyon. Ikaw yung nag-initiate ng maanumalyang flood control project na yan, pero hindi mo kayang tapusin. Nang dahil dyan, sa napakalalang anomalya ng flood control project at marami pang korupsyon sa ating bansa, kaya nagsipaglayasan na, mga kababayan. Nilayasan si Bangag. Ay, nakakahiya ho. Siyempre, yung mga negosyante na yan, mga investor na ito, na umatras, mga kababayan, magkikwento yan eh. Yung isa, magkikwento dun sa mga kaibigan niya. Siyempre, may mga tagay-tagay moment yan, di ba? Halimbawa, mga 5 katao. Ayan. Kwento, yung 5 katao, magkikwento din. Wala na. Kaya ganun po, hirap na hirap makahanap si Marcos ng mga investor sa ating bansa. Kahit ano pong ginagawa niya panliligaw, wala ho pumapasok. Dahil ho dyan, tanga na lang po ang pumasok talaga eh. Siguro kung halimbawa may pumasok, baka mayroong magandang bintahayan. Halimbawa, may investor na pumasok sa bansa, mag-i-invest. May magandang bintahayan malamang, mga kababayan. O di kaya sila rin ang may-ari niyan. Ipapadala lang sa ibang tao. Kunwari, kukuha ng ibang foreigner. Ito palang may-ari. Hindi God, sila God ang may-ari yan. Di ba? Pwede naman yan eh. Para sabihin lang ba na may pumasok na investor pero kanila din ang may-ari. Sila din may-ari niyan. O di ba? Pwede naman yun eh. Dali-dali. Di ba? Pero kaso wala ho eh. Kahit nagganong mga senaryo, wala ho talaga eh. Wala na. Lalo na ngayon na walang sariling langis ang Pilipinas. I mean, mauubos na ang langis. Yan ang ibig kong sabihin pala. Running out na, ika nga, yung ating mga krudo. Wala na. Sino pang mga negosyo ang gagana kung gaya na wala tayong mapapagkunang na ng langis? Wala na po na mga planta. Paano po gagana yung mga yan? Yung mga deliveries pa lang nila, wala na ho eh. Siyempre kung sa ngayon may mga gasolina yung mga yan, mauubos at mauubos yan. Kaya pag naubos, mapipilitan silang bumili ng napakamahal para may magamit sila. Ang tanong, hindi ba yun nakakadagdag laang ng costing nila? Malulugi. Siguro, mababawasan talaga. Matatapyasan talaga yung kanilang annual na income sa ganitong panahon na nangyari ngayon. Kasi, ito po yung sinasabi ni Inday Sara, mga kababayan, na hindi pinaghandaan ni Marcos itong problemang ito. 2022 pa lang di umano, mga kababayan, ayon po kay BP Inday Sara, meron na po silang natunugan na gera. Meron na natunugan na kaguluhan na paparating. At sinabi na rin niya ni Tatay Digong, di po ba, may video akong in-upload, yung parang prediction po ni Tatay Digong. Nasabi ni Tatay Digong, 2020 pa lang ba? Tama ba? 2020, 2022. Alam na nila na mayroong ganyan mangyaring kaguluhan. Di ba? Advance
Ang layo po ng diferensya ng Duterte sa Marcos. 2020 pa lang, alam yata ni Tatay Digong na magkakagulo na. Si Marcos nagkagulo na. Nakahilata pa. Kamalas naman po. Ay, nako. 2 araw nang nagputukan. Tama ba? Isang araw, 2 araw. Parang ganun. Nagputukan yung magkabila. Iran at saka Israel, saka US. Ang tagal. Inaantay ko na. Saan yung presidente natin? Ang tagal naman lumabas nito. Yung pala siguro nag-iisip na, sabihin natin sa tao. Paano yung gasolina nito? Siyempre, tatanong ng tao yan eh. Paano, Mr. President, paano yung gasolina natin? Ano sabihin natin sa tao? Ayan, sinabi niya po, madalian. Sufficient naman yung gasolina natin. Sufficient, 100 ng litro. Sufficient. Yung mga in-release ngayon ng mga gasolina, mga kababayan, mga ano yan eh. Mga old stock yan eh. Baka nga hindi pa ho tayo nakaka-order ng panibagong krudo habang nagkakaroon po ng kaguluhan dyan sa gitnang sinangan. Baka nga itong ginagamit natin ngayon mga old stock yan eh. Ibinenta ng ganyan kamahal mga kababayan kasi magmamahal po ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ako naintindihan ko sila, pero sobra naman po yata yan. Sobra naman po. Kasi kawawa ho, mga kababayan natin, paano na? Mga katrabaho niya, mga pribadong kumpanya, hindi man po tumaas ang sweldo ng mga yan. Di ba? Tumaas ba sweldo nila? Wala. Nagtaas ang pamasahe. Nagtaas ang bilihin. Halimbawa, kung meron na sasakyan motor, nagtaas ang gasolina. Pasahin na lang sa pool sila Tapos ang sweldo, eto pa rin. Naku, paano na mga kababayan natin? Walang paghahanda, mga kababayan. Sige lang sige lang party-party. Pag may party, meron ding pulburon. daw. Kaya, ang nangyari, mga kababayan, tulad po nitong panibagong trust and approval ratings ng pangalawang Pangulo at ng mismong Pangulo, tiklo na naman si Bangag. Eto, mga kababayan, ipakita ko na ho sa inyo. Hindi ko lang, basahin ko na lang para mas klaro ho tayo. Bisaya man, mag-translate na naman tayo dito sa Tagalog. Huwag na lang, padayon daw, padayon ang pagdaghan sa ihap. Mag-translate na naman tayo ng Tagalog. Huwag na, ako na lang. Ipakita ko na lang sa inyo to. Ayan mga kababayan, kita niyo naman po, di ba? Trust ng mga nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos muna tayo. Maganda kasi, pag siya, kaya Inday Sara, wala na Alam na natin Wala, kumbaga, sanay na tayo na laging mataas ang kanyang trust ratings, ang kanyang approval. Sanay na tayo dyan. Kay Marcos kasi naglalaro, ganun ba? Ito kay Marcos, mga nagtitiwala ho sa kanya mga kababayan, 30% mga kababayan, 35%. Ang napagtanungan, tiwala ka ba sa Pangulo? Hindi ko alam. Undecided na. Mataas po ang bilang. 21 ho, mga kababayan. Ito ho, masaklap. Ang mga hindi ho nagtitiwala sa kanya, mga kababayan, 44. Negatibo na po ang labas nito. Tapado na Ang nagtitiwala, 35. Bumawi naman po sa mga hindi nagtitiwala. 44 pala. Ayan, 44. Negatibo po ang labas, mga kababayan. Ang porsyento, yan, negative 9%. Wala na. Marcos, ano pang ginagawa mo dyan?
Dahil sa ratings na ito na lumabas mga kababayan mula sa Pulse Asia, ayun, imbis na hindi naman niya sana trabaho ang mamahagi ng tig 5,000 na subsidy sa mga tricycle driver, sumama. Sumama po, mga kababayan. Para sabihin talaga na, akin galing yan. Ako, natural. Sa'yo talaga galing yan. Ikaw nga presidente ng Pilipinas Kung ano ang merong mga magagandang nangyari sa bansa at masama, ikaw may kagawan yan. Ikaw, kasi ikaw man ang presidente. Kaso, bilang lamang po sa daliri yung mabuting nagawa, hindi ko lang sinasabing wala. Napaka-unfair naman po natin, napaka-bias po natin. Meron naman po siya nagawa, mga kababayan. Lumarga ng lumarga. Sa iba't ibang bansa para maghanap ng investor. Yun nga lang, wala talaga naniniwala ho Ang sabi-sabi siguro nitong mga investor na ito na nililigawan niya. Gagawin mo kaming kapwa mo Pilipino na tanga? Alam na ng mga Pilipino na kuratong din yung mga Marcos na yan at naranasan din ninyo noong Marcos Senior. Sumugal pa kayo dyan sa Junior. Ayan, nabudol. Nabudol tayo, mga kababayan. Kasama si Inday. Kasama ang pamilya Duterte, maliban kay Tatay Digong. Pero ating pangalawang Pangulo po, mga kababayan, ay ito po magandang record. Idawit na rin po natin to. Kita niyo naman po yan, Ganda. Banggitin ko lang dito para for the record lang po ba. Umabot pa ng 30 taon itong video na ito. Nariyan lang yan. Ang trust o nagtitiwala sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, 54. Abay, mataas po. Higit kalahati ho yan sa populasyon ng mga Pilipino. Palagay ko nga, baka kulang pa nga siguro yan. Baka nasa mga 64 yan, mga kababayan. Sige na lang, yan na lang po sundin natin. Sila man po ang eksperto sa pagre-research at pagsasurvey na yan. Ang undecided, 20 lang. Magkalapit po sila ni Marcos. Pero, ang hindi po nagtitiwala sa pangalawang Pangulo, mga kababayan, 26. Di hamak na mas mababa kunta sa mga nagtitiwala. Di po ba? Pero, ang kagandahan po, ay ito, plus 28%. Plus 28%. Yung isa, negative 9% po Hindi, Sara? Plus 28% po. Layo. Ano pang ginagawa mo dyan, Yor? Di ka ba nahihiya? At talaga bang makapal ang mukha mo? Ayon? Uy, tablan ka naman. Huwag na, patigasin ng panga. Tablan ka naman sana. Mahiya ka naman. Di mo ba nakikita yan? Ano sasabihin mo? Ay, hindi ako naniniwala sa survey. Di mag-survey ka. Subukan mo ikaw gumawa. Subukan mo. Nang malaman mo katotohanan na hindi ka na gusto ng maraming Pilipino. Yun lang po, mga kababayan. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.